Sige. Lang yan. Strong Igorot at work! Hindi ko makuha maghilamos at magsuklay. I don't even have time to brush my teeth. You are not Marcos Scammer! I miss you! I love you too! Hindi pa nasiset up. Ngayon pa. Maliban sa kasalanan na walang kapatawaran, ang pamumusong sa banal na espiritu ay hindi mapapatawad na kasalanan. Walang hanggan. Hold up to! Bye-bye! Bye-bye! Nagagat ako. Bubunutin ko lahat ng balahibo sa ilong niyan, ipangunguya ko sa kanya. Ano yayabang mo? Wala! Walang ambag sa lipunan yan! Talo ko la sa ulo mo, kalbo tong plaka ko. Tuling-tuli ka. Isa kang tunay na lalaki. Sabi ko sa iyo eh, huwag ako. Okay? Huwag ako. Ay, bobo. Nakita mo ba yung dami na sasakyan ko? Ipinatodas ko lahat. Porsche nga ako. Anong gagawin ko sa Fortuner eh? May Porsche nga ako. May Bentley nga ako. May R8 nga ako. May Mustang nga ako. Tanga. May Mercedes-Benz nga ako na S500 eh. S-Series, di ba? Good afternoon. Good afternoon. Ay, magandang hapon. Hello, it's Casper the Friendly Ghost again, and I have another quiz for you. Which Norman Gusgusin will we see in this episode? A. Happy Mangusin. Palakpak, palakpak, clap, 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 clap. B. Humanitarian Mangusin. Ako, sumikat ako dahil bilyon-bilyon ang inubos ko para sagipin yung Pilipino, lalo na nung COVID. C. Scared Mangusin. Natatakot naman po ako, sir. Sir, huwag niyo po ako pababayaan. May pamilya po ako, sir. D. Violent Mangusin. Gusto mo pagbuhuling ko pa kay Nisko eh. The answer is... Find out at the end of the episode. Strong Igorot at work! So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawas up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin na matutunghayan ang the biggest humanitarian sa balat ng social media. Alam nyo, pag meron kang 2 milyon, mayaman ka na. 3 milyon, milyonaryo ka na. 5 milyon, milyon na. Eh, kung magkaroon ka ng mga 200, 300 milyon, anong tawag sa'yo? Ay, the hundreds millionaires? Bobo? The king of poverty corn, mga kahombre ko. Anong poverty corn? Tanga. Bobo. It's not a poverty porn. Ang poverty porn, yung andon i-emphasize mo yung mga nasa slums area. That is the poverty porn. But those people with crippled in disabilities, they are not a poverty. They are in pain. Bobo. The biggest disgrasyadong tao sa balat ng social media, ang taong walang pamilya. Pamilyado yung tao. Ako lang ang walang pamilya, wala nagmamahal sa akin eh. Oo, kaya nag-iisa na lang ako. At walang Casper na dumodonat sa kanya so hindi niya na naririnig ang kanta na ito. Sa kanya ang mga walls, donatin mo ako. The biggest scholar giver, mga kahombre ko, ang taong nagbigay ng pekeng scholarship. At dahil dyan, Norman Gusgusin, meron akong munting sorpresa sa'yo. Pakinggan mo mabuti ito ha, mga kahombre ko. Ito na ang anthem ng mga kahombre sa'yo. 3, 2, 1,
Norman, patay gutom. Norman, patay gutom. Norman, patay gutom. Patay gutom si Norman. Isa pa. Norman, hampas lupa. Norman, hampas lupa. Norman, hampas lupa. Hampas lupa si Norman, patay gutom. Palakpakan sa ilong. Ang putang inang ihahane. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? Dito na lang tayo sa main ko. Kasi wala lagi naman ako nare-report. Eto mga kahombre ko, i-follow nyo din ako. Let's go! Oh, hi everyone! Are you looking for a coffee or a cozy place to stay? Maybe you should try Mochi Mochi Cafe. You will love it. See you soon there! Sa mga hindi nakasubaybay, meron na ho tayong 58 videos mga kahombre ko ukol kay Norman Gusgusin. At ayon sa mga kupal na intelektual sa internet, ito daw ay gatas, nagatas, 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 nagatas mga kahombre ko, napakatindi! At mga kahombre ko, matatapos na ang buwan na to. And yes, I can affirm that we actually made millions! Paldo! Gatas! Gatas! Sa last video natin ay nakapanayam ho natin ang isa sa mga mamis na di umano'y nabudol ni Norman Gusgusin mga kahombre ko. Dito mapapansin ho natin na shinout out niya ito at kanyang pinangalanan. Gusto ko sanang pasalamatan si Mami Edith, si Kuraming, Mami Edith, at si Ma'am Lorna Rutherford, at saka si Karen Whitmore, And then once na lumabas na ho, etong si Madam Karen Whitmore, ngayon ang sabi niya ay... May nag-interview, mami ko daw. At saka si Karen Whitmore. Hindi ko kilala yung in-interview doon. At saka si Karen Whitmore. Balita ko, sigurado ako 1,000,000% gawa-gawa nila yan. At saka si Karen Whitmore. Grabe naman yan, Norman Gusgusin. Kahit ata si Satanas, hindi kayang magsinungaling ng tulad ng ganyan. Grabe na yan. Harapan, nagsisinungaling ka. At saka si Karen Whitmore. Hindi ko kilala yung in-interview doon. At saka si Karen Whitmore. Literal na dati, sinabi mo kay Dong Batalan na... Tawagan mo sila. Padalan mo sila ng ano? Tigko 250,000 yung apat. 250,000 daw, Karen Whitmore. Hindi ko kilala yan. Gusto mo, sampalin ko sa harapan mo yan eh. 250,000, kilala ko ba yan? Magbigay nga siya ng litrato na nakita niya ako, magkasama kami o nag-usap kami. Bobo. Si Mami Melita, si Mami Edith, si Mami Lorna. O, tapos, si Karen at saka si Mami Melita. Iko 250,000. Yun ay tulong ko sa kanila. Wala pa naman tayong ganong pero tulong ko sa kanila yun. Mag-i-spend ako ng 1 million, tutulong ko sa kanila. Parang gusto ko lang pasalamatan yung mga taong tumulong sa akin. At saka si Karen Whitmore. Parang gusto ko lang pasalamatan yung mga taong tumulong sa akin. At saka si Karen Whitmore. Tapos ngayon, hindi mo na siya kilala? Hindi ko alam kung sino yung pinag-i-interview ni Uhugi Vlogger. O wala na ba epekto sa akin. Siguro, pag nakita ko na lang ng personal, yung matandang in-interview niya, kaysa na maidibanda ko, sampaling ko na lang sa mukha. O, di ba? At syempre, hugas kamay ka na rin. Kasi anong sabi mo? Nakakulong ka naman noong mga panahon na yan. So, paano sila nakakapagpadala ng pera sa'yo? So, ibig sabihin ba niyan, Norman Gusgusin, ay inilalaglag mo na si Dong Batalan? Ganyan ka naman, di ba? Si Casper nga, tinarantado mo rin eh.
Sinabi mo na hindi ikaw ang nag-recruit kay Ian, ngunit si Casper. Hindi mo ko tauhan, pero sa'yo ako nagtatrabaho. So yun. So yung sasabihin hindi pinasweldo, unang-una hindi ako nagpapasweldo sa kanila. Pangalawa, hindi ko sila empleyado. Okay? Na may pinirmahang kontrata. Pinakiusap sa akin yan ni Casper dahil wala raw masusilungan, walang trabaho, kailangan may kain ka. Sabi ko, hindi lang kain. Sabi ko, bigyan natin ng allowance kahit 10,000, testingin muna natin. And then pagka okay, at saka natin bigyan ng full contract at saka bigyan natin ng full na sweldo, at least minimum. Di ba matalino ka, mayaman ka, trinulalo ka? Asan yung pag-iisip kung di mo ko tauhan? Pero kanino ako nagtatrabaho? Kay Casper ba? Di ba sa'yo naman, Sir FLM? Hindi naman kay Casper, Sir eh. Nagtrabaho po ako kay FLM. Kaya magtataka pa ba kayo, mga kahombre ko? Kung kahit yung isa sa mga taong pinakamalapit sa kanya, nilaglag niya ng ganito. Dong Batalan! Ano na? Mukhang ikaw na ang isusunod ko. Talagang kailangan ng malaman ng mga tao kung sino ba talaga ang tumulong kay Norman Gusgusin. Yari ka dito, Dong! Yung mga gunner mo, nasa labas daw. Huwag ka man lumapit 50 meters away. Ano ba yan? Kung ako sa'yo, naalala ko nito mga nakaraan. Ang asbag mo pa. Magsasalita ako. Depende kung magbabayad ka. Ngayon, ito ang masasabi ko sa'yo. Magsasalita ka ng sapilitan ng libre. Yes! Alam mo kung bakit, Dong? Kasi masisira ka dito. Kasi literal na kahit ang bossing mo, inilalaglag ka na. Wala kang magiging choice. Magsasalita ka na libre. O yayariin ka ng mga mamis na pauwi na ngayon sa Pilipinas. Nakapangalan pa naman sa'yo lahat yung mga resibo. Ngayon, paano na yan? Nilalaglag ka ng boss mo? Oo! Yari ka ngayon, Dong! Gusto mo pa ako magbayad? Ulol! Ulul! Walang ganon! Unggoy! Yari ka ngayon? Oo! Mahahalungkat ngayon. Yung mga bagay-bagay na ayaw mong malungkat. Magsalita ka na, Dong! Sirain mo na, ilaglag mo na si Kulaong. Kasi kung hindi, ako ang gagawa nun para sa'yo. At syempre, si Kulaong ang gagawa din nun. So, wawasakin ka ni Kulaong mismo sa social media. At ikaw ang makukulong sa kasalanang ginawa niya. Lagot ka ngayon? Oo! At dito, mga kahombre ko, napakalakas ho ng video natin na ito, nitong interview na to, kay Mami Karen Whitmore, mga kahombre ko. Nagresulta ho ito ng pagbagsak ng subscribers ni Norman Gusgusin. Kasi, from 43,400, biglang naging 38,200. And now, mga kahombre ko, 38,000 na lang ho. For sure, pag pinapanood nyo na to, baka mga around 37,000 na lang ang subs ni Norman Gusgusin. Mga kahombre ko, hindi ho uubra kahit kailan ang report button na yan sa YouTube. Kasi mga kahombre ko, mataas ho at malawak po ang pangunawa ni YouTube pagdating sa content, mga kahombre ko. Hindi ho tulad ng FB na napaka-sensitibo. Ang YT ay super friendly, mga kahombre ko. So, hindi ho uubra ang pagre-report nyo. Instead, mga kahombre ko, ito yung sinasabi ko sa inyo. Para mapikon siya at ating muling makita ang angry bangusin. Yup ka, pati inaanak ko na minor de edad, dinamay mo sa mo. Makagago! Makagago! Pati inaanak ko na walang kinalaman, dinamay mo sa gusto mo pang magsinungaling sa harap ng kamera. Uli! Kung ako sa inyo, pabagsakin natin ang sabay-sabay ang subscribers niyan. Tandaan nyo, mga kahombre ko, ayan lang ang tanging pinagkakakitaan ng tao na ito. Kung babagsak ng matindi
ang kanyang subscribers, wala na hong lalamunin yan. Hindi na makakapag-Philippine loop yan. Literal na rekta, hoyo na yan. Wala eh. Ayan ang sinasabi ko sa inyo, huwag nyo nang bigyan ng chance. Kasi nakakapalag pa. Kung gusto nyo ho na mapanood ang kanya mga live, pumunta lang kayo sa Facebook page ni Poji News. Hindi ako yun ha. Mamaya niya sabi mo ako na naman si Poji News. Walang yaka kahit tata sa panaginip mo. Ito sinasabi mo. Na itong si Makagago, ang leader ng MGFG Group at may nakasampahong demanda sa kanila. Alam niyo po ba na itong si Makagago ay nag-endorse ng peking abogado, peking law firm, at wanted criminal? Tandaan nyo mga kahombre ko, kapag nawalan yan ng subscribers at nawalan yan ng viewers, maniwala kayo, babait yan. Oo. Anong sinasabi mong matyaga ka? Malamang dapat maging matyaga ka. Patong-patong na kaso ba naman ang kinakaharap mo? Pero ang pagkakamali niya, matyaga ako eh. Sobrang tiyaga. Matyaga ako eh. Dapat maging matyaga ka. Kasi talagang papalu-paluin ka ng ganito. Pang! 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 Sa puwet. Alam mo, Norman Gusgusin, hindi ka uubra. Ano bang akala mo, ha? Uurungan kita? Hindi, Norman. Tapos na ang ira na yan. Akin ka, Norman. You are mine. Hanggat na andito ako sa mundong ito, hindi mo na mauulit ang ginagawa mong kabalbalan. Oo, araw-araw kitang i-expose hanggang sa araw na mawala ka sa internet. Ako ang literal na katapat mo. Tapos ka sa akin, man. The biggest ever na kalaban mo. Mas biggest pa sa nakalaban mo dati na iniyayabang mo. Papakialam ko kung Lopez. Gusto mo, gawin mo pa Osmeña eh. Idamay mo pa, Escudero mo pa. Romualdez mo na, na. Pagbulbulin ko pa silang lahat eh. Ako patakutin mo, nung pandemic nga, wala akong kinatakutan. Puro sinatdorb nang nga ako. Diyan na daw NBI. Ulul! Unggoy! Takot nga sa akin yun eh. Nadami mo pa NBI, takot nga sa akin yun. O sige, magsumbong ka. Alam mo kung bakit ako yung biggest, ha? Kasi ang ating mahal na mga NBI, mga kapulisan, busy ang mga yan sa ibang bagay. Ako busy ako sa'yo. Paglalaanan kita ng oras, oo. Sila hindi naka-attend sa mga hearing sa'yo. Ako, literal, babastunin kita ng paulit-ulit sa hearing. Ha? Hindi mo pa lang ako nakikita ngayon. PI pa lang yun, oo. Kahit saan tayo makaabot. Kahit 5 taon pa, okay lang yun. Alam mo kung bakit? Kasi yung kinikita ko sa'yo, naka-invest na yan para wasakin ka at para sa awareness ng mga taong maaari mo pang maloko. Hindi uubra, Norman. Hindi ka na uubra. Ako ang literal na tutuspok sa'yo. Sino naman maniniwala dyan sa mga interview mo? Kahit interviewin mo si Vladimir Putin tsaka si Donald Trump, wala akong pakialam eh. Nakita mo? Sa korte hindi tinatanggap ang second-hand information, mo bobo. Hindi tinatanggap sa korte ang second-hand information. Yun naman pala. Alam mo naman pala, sa sarili mong kokote, na hindi tinatanggap yan. Then, bakit ka nagreklamo na ako si Poji News? Hindi ba second-hand information lang yon? At hindi lang yon. Nagpo-point finger ka sa mga vloggers. Hearsay ang sinasabi mo. Wala kang tunay na patunay. Hindi ba yun yung second-hand information? So, hindi rin yan tatanggapin. At dito, mga kahombre ko, kesyo sinend daw sa kanya itong conversation na ito. Hindi ba second-hand information yan? Hindi tatanggapin sa korte yan. Palakpakan! Ang putang inang yan! Palakpak. Literal na manloloko. At ito pa, magtataka kayo. Sabi niya before,
mga kahombre ko. Order pa, isinoli ko sa Globe yung ano ni Casper, yung 17 Pro Max niya. Oo, so kailangan ibalik, tapos papalitan. 2 to 3 weeks daw yun, pagka ganun. Lalo na pupi. Oo. Norman! Hindi na to next week. Naka-almost 2 months na. December yan, magfe-February na. Ang quality pa rin ho ng camera ni Casper ay ito. Hindi ba? Anong iPhone? Ay nako, kahit bata mo, niloloko, tinatarantado mo. Casper! 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 Huwag kang maging tanga. Ilalaglag ka sa kumunoy niyan. Di ba, Casper? Halatang halata ka na. Walang-wala ka na. Pinaglololoko ka na nga ng mga fans mo kuno, di ba? Kita mo yan, nagsisilabasa na mga screenshot na ginagawa sa'yo ng mga tao. At sino naman baliw ang magpapa-shoutout sa'yo sa halagang 2,000? Sampi-sampigahin ka pa dyan eh. Sino ka ba ha? Para mag-shoutout ka. Then lately, mga kahombre ko, meron nga yan eh. Yung nagpapa-shoutout na karinderya, hindi tuloy siya mapakali, mga kahombre ko. Kasi syempre, pera na yon, kaso wala eh. Naloko pa rin siya sa huli. Halatang gutom na gutom mo si Casper. Grabe, umang lang umang ng kanyang GCash number. Yung mga pinagpo-post ni Pudbobo, ay dito lang niya kinuha sa post ng pamangking ko. Talagang itong Pudbobo na to, kunyari pa umi-style pa na... Ba't di mo i-post yung mukha ng pamangking ko? Ba't nilagyan mo pa ng... Bakit nilagyan mo pa ng ano? Nilagyan mo pa ng ano? Ng emoji. Itanggalin mo yung emoji para malaman mo makagago kung anong mangyayari sa'yo. Ayun naman pala, Norman Gusgusin. Galing naman pala sa public profile Facebook ng iyong pamangkin ang picture na ito. At makikita ho natin sa caption ng pamangkin niya, very provocative din ho ang nakasulat. So what do you expect, Norman? Ano sa tingin mo ang magiging reaction ng mga tao? Galit na galit nga sa yung mga tao. Paubos na nga subscribers mo, di ba? Anyway, nag-subscribe lang mga tao sa'yo para pagmumurahin ka. So, easy lang yan, di ba? So, makikita natin ho dito, mga kahombre ko, na siya ho mismo rin ang nag-expose sa kanyang pamangkin. Tulad na lang noon, maaalala natin, mga kahombre ko, sa kanyang inaanak. Hindi ho namin inilabas ang pangalan niya sa interview. Siya ho ang naglabas ng pangalan ng kanyang inaanak na anak ni Casper. Pero mo, napanood ko yung video. Hindi alam mo ni siya ano yung sasagot niya. Hindi ba, Norman? Lahat ng kabulastugan nagsisimula sa'yo? Oo naman, oo. Kaya, huwag kang manisi. At dito, sinabi niya na... Alam ng buong lahi namin dito na makagago, ikaw ang leader nila. Subukan mong tanggalin yung emoji, i-post mo yung mukha niya. Pagka hindi, tinadtad ka ng kaso dito sa lawag. Paano subukan? Ikaw nga mismo ang naglagay niyan. Ipakita mo nga, Mimgad. Ikaw mismo ang nag-publish sa mukha ng pamangkin mo. Di ba? Ipinablish niya yung sarili niya. So, wala na yon. Di ba? Automatically, naka-public na yon. Ang ginawa mo pa, ibinus mo pa, mas lalo mo pang ipinablish. Tapos ngayon, isisisi mo kung ire-repost. Talagang, ang talino mo talaga. Nakuha yung URL, tapos nakuha yung URL at saka yung post mo. Pagka natanggal nung IT namin yung emoji, o nailagay the same na ganito, patay ka, makagago. Tatagtarin ka ng kaso rito sa lawag. May kaso ka na sa akin, magkakakaso ka pa dito sa lawag. Ano namang katangahan to? Di ba? Pasalamat ka nga at nilagyan ni Pugenius ng emoji sa mukha. Ang pamangkin mo, may respeto pa siya sa bata, di ba? Tapos gusto mo, ipapatanggal mo kung kanino man yung emoji, tas isisisi mo, kakasuhan mo si Pugenius, tas ako na naman sisisihin mo. Well, ang laki mong tanga kung ganun. Sabi mo,
Bakit mo ipinablish? So, tinakip pa naman ni Puginio sa mukha. Ngayon, gusto mong tanggalin yung takip. Ano ba talaga? At dito, mga kahombre ko, paulit-ulit to ang sirang plaka na ito. Kung saan, pinakita niya ho ang isang fake, mga kahombre ko, na conversation. Kaso na naman ito, kaya naman nawawala ka na sa Metro Manila. Ay, alam ko na. Baka naman, mga kahombre ko, hindi na ho siya nakapag-renew sa kanyang dating apartment. Ngayon, wala ho siyang permanent address. Literal, NPA, no permanent address. At dito, mga kahombre ko, makikita ho natin ang screenshot. This is very dramatic. Hirap na ako. Napasubo lang talaga ako sa mga kahombre ko na baka mapahiya ako. Sa totoo lang, pre, wala tayong laban kay Gusgusin. Wow. Kaya naman, itutusan ko si attorney na gawan niya ng dirty trick, mga kahombre ko. Si Norman, kung kaya, iset up sa mga fake endorsements. Endorsements, mga kahombre ko, ha. Tapos, ipapatay na natin. So, makikita ho natin dito, mga kahombre ko, na napakapangit po, mga kahombre ko, ng ginawa niya na fake conversation. At, huwag niyong kakalimutan, mga kahombre ko, itong tao na ito, no, kapag nasusukol na, naalala niyo ba yung post ng ating kaibigan na si Yuled Marcos, mga kahombre ko, kung saan ang sinabi niya para lang makatakas sa utang niya, siya ho ay naambush. Sanay na sanay yan. Kapag wala na hong tatakbuhan at sukol na, kaya niya ring palabasin ang sarili niyang dead na. Yan si Norman Mangusin. Magtataka ka pa ba naman? Siyempre, no way out na siya. Eto na yung next niya. Baka pumapasok na sa isip niya na ilabas ang ultimate card niya. Napatay-patayan, mga kahombre ko. Si Goku Lao is back, mga kahombre ko, di ba? And actually, hindi niya ine-expect na konti na lang, siya ay mapipikulong na. Exciting yan, mga kahombre ko. At Norman Gusgusin, paano hirap na? Kailan mo ba ako nakita naghirap? Hindi mo pa nga ako nakikita sa mga PI kasi literal na meron akong mga abogado na gumagalaw para sa akin. Sa ating dalawa, ikaw lang ang hirap na hirap. Kaya dito pa lang, mga kahombre ko, mapapansin na ho natin na talagang literal na siya ho ito. Kasi literal na ang lumalabas sa bunganga niya, ayun ho ang nararamdaman niya, mga kahombre ko. Hirap na hirap siya ho, yung hirap na hirap, mga kahombre ko, di ba? Nagse-set up siya ng kung ano-ano. Ayan, tulad niya, nagse-set up siya niyan. Nag-iimbento siya. Di ba, na MMGFG group daw. Ang dami niya pa kung ano-anong pinag-iimbento, kaya naman patong-patong ang kaso niyan. Kaya yan umalis sa kamay nilaan, kasi literal na mawawaranto yan So, wala siyang choice kundi magtago sa lungga niya. Iyon yung gagawin niya. Kaso, Norman, hindi ka pa rin uubra. Kitang-kita ka ng mga tao kung nasan ka. In fact, hinahabol ka nga ni Puginio. So, hindi ka makakatakas. Hanggang hindi kita naihohoyo, hindi ito matatabunan. Di wag mo akong tigilan. Kasi, wala namang problema dun Hoyoin mo sarili mo. Yan ang history ni Norman. Lahat na lumalabas sa bunganga niya ay para sa kanya or else na-experience niya. Sa live ni Gusgusin, makikita ang dalawang babae sa kanyang video, mga kahombre ko. Nagbigay ng $2, pakilala ka dito. Ito yung mga estudyanteng ipinagpaalam ko sa kanilang ina, graduating na sila sa koleyo. Nung sinabi mong minor, ang sabi, ulul ka daw. Ayan ayan. Harap ka ba? Yan ang galing sa Isabela State, Isabela Colleges of Arts and Technology. Ayan. So, ito yung scholar ng Team Caliber. Sila yung unang beneficiaryo ng ating yung pag-iikot sa mga university. Kaya lagi-lagi nyo na silang makikita ngayon. Kung titingnan nyo, they are wearing their uniform. The meaning of caliber is the quality of someone's character and their level of ability. So, lagi nyo na silang makikita na kasama ng Team Caliber. Okay? Pag wala kaming klase.
Pag walang klase, sumabi na pag walang klase. Walang klase. Sila yung ating videographer at part ng Team Caliber. Sila rin yung dalawang unang beneficiaryo na sinasabi kong pag naglibot ako at subscriber kita at ginalabit kita, babayaran ko yung tuition mo. Well, Makikita ho natin dito mga kahombre ko, no? Na siya ay nagpakita ng dalawang batang babae, mga kahombre ko, no? At literal, mapapansin natin dito na parang ang mga babaeng ito, iwas na iwas sa kanya. Parang ayaw nila yung ginagawa nila, mga kahombre ko. Parang ganon, di ba? And do you believe na literal na binigyan ito ng scholarship? Kasi bakit parang hindi ako naniniwala? Hindi ho ako naniniwalang binigyan to ng scholarship. And all of a sudden, bigla na lang po nawala ang dalawang babae na to. Di ba? Bakit kaya? Nasaan na ho itong mga ito? maraming salamat po sa FLM. Mabuhay po kayo hanggat nandyan ka po. Masasabi kong gwapo ko dahil pangit ka. Pakita nga ng mukha mo kung gwapo ka. Pakitingin nga. Wala ka nga maipakitang mukha eh. Oo. Oo. Ako yung pangit sa mundo ng mga anghel. Totoo yun. Ikaw yung gwapo sa mundo ng mga engkanto. Tanga. Hindi ka nga pasok sa tao eh. Makikita ho natin dito ang kamanyakan ni Lolo Gusgusin. Hello, I'm back. By the way, good evening. Na-miss ko manood ng live mo. Neng ganda. Wow. Oh. Mukhang fresh na fresh ka, Neng, ha? Labas ang cleavage mo, Neng, ha? Good night na po. Stay calm. Ano umalis? Wala pa akong kasama rito, eh. Pinagmamasdan ko pa yung maganda mong cleavage. Ano ba? Ganda mo talaga, Neng. Pakis nga. Isa lang. Ay, na. Neng ganda, magpapalit na nga ako ng profile mamaya bago matulog. Wag! Wag, Neng, wag. Oo. Naku naman, Diyos ko naman. Nagseselos na ako niyan, binilad mo na yung katawan lupa mo dyan. Ang ganda ni Neng, tiwa. Ayun na. Nakikitang-kita mo yung cleavage, oh. Ganda. Makinig siya. Talaga namang, Chatter natin. Pagmano ka muna. Ayun. Bait. God bless you. Ang laki mo na, inaanak ka. God bless you. Ang laki mo na, inaanak ka. Manyakis ka talaga, Otis! Ay, actually, di ka Otis, si Lolo! Di ba, mga kahombre ko? And ito pa! Tawa ng tawa yung ating Team Caliber, oh. Hindi nyo ba alam? Nanonood sila doon sa cellphone nila. Pinagtatawanan lang yung mga pangit yung muka. Oo. Norman, mukha mo lang naman na nakikita nila. So yes, yung mukha mong pangit ang pinagtatawanan nila. Kamakailan lang, nagkaroon ng isang post si Fujinius kung saan nag-post ang mismong nanay ng isa sa mga scholar or videographer ni Norman Gusgusin. Ubod ka pala ng kasinungalingan. Walang maniniwala sa'yo. Isa kang mapanglinlang na tao. Boss, ako yung isa sa mga kinontent ni Mr. Feeling Marcos. Nakausap ko ang magulang nung batang babae at wala daw katotohanan about sa scholarship. Ang usapan lang ay sila magpipicture at magbivideo sa pamimigay ng wheelchair. Ngayon, umiiyak ang bata dahil nababash. Na-trauma ang halos di makapasok sa eskwelahan. Sinungaling ka. Hindi mo pinaalam sa amin. Di ko nga nakita pagmumukha mo, inuto mo lang sila. Para pagkakitaan mo, nadadamay lang sila sa away niyong dalawa. Ngayon, sila yung naiipit, mga kahombre ko. Makikita ho natin dito ang frustration at ang galit ng mga kapamilya ng mga batang ito, mga kahombre ko. At dito, mga kahombre ko, magtataka kayo. Papasok na ho tayo sa poverty corn ng tao na ito, mga kahombre ko, ha. Tingnan nyo kung gaano ho katindi ang pagka-poverty corn ng tao na ito. Mga kahombre ko, una, ito ang sabi niya. Sino may sabing naghihirap ako?
Sino may sabi naghihirap ako? Ngayon 31 at saka 1, mamimigay ako ng mahigit 40 million sa isang depressed municipality sa Pilipinas. Hintayin mo. Sa lahat ng supporter ko, ngayon po, ako po ay pupunta ngayong 31 and 1 sa most depressed municipality ng Pilipinas. Katulong ko po ang mga kasundaluhan na maghahatid ng wheelchair sa mga lumpo, maghahatid ng libreng salamin sa mga bulag, maghahatid ng libreng bigas sa mga walang makain, isang sako bawat isang pamilya. Ay makikita nyo po yan sa aking live sa 31 and 1. Yan pong lugar na yan ay talagang most depressed. Nasa kaduluduluhan po ng Pilipinas na kung saan hindi na maabot. At yung lugar po na yan, kung hindi ako pwede magkamali, ay rebel-infested pa po. Pero papasukin ko po sapagkat nais ko po na maabot sila, na mailapit ang kanilang kalooban sa ating pamahalaan. Kaya katuwang ko po dyan ang mga kasundaluhan. Opo. Kahit isa sa sinabi niyang yan, walang natupad. Kahit man lang kasundaluhan, kapulisan, wala akong natupad. Ngayon, namigay ho ng isang wheelchair. Nakakasuka. Namigay ho ng isang wheelchair ang tao na ito. Sa isang maedad na kawawang tao. Aba mga kahombre ko, literal ho na pinakaladkad niya pa ho yung matanda palabas. Ibinigay ho yung napakahuna na wheelchair. Wala ho masama sa tumulong. Pero kung tutulong ka tulad na lagi ko sinasabi, aba isagad mo. Kasi kung ganun din naman kahirap yung sitwasyon nitong matanda na ito, di ba, na nakaupo. Pagka nakaupo na siya sa wheelchair, wag na lang. Kasi sa nakikita ko, ang hunaho ng wheelchair, mga kahombre ko. And at the same time, hindi rin ho comfortable yung tatay. Para lang makita ng ayos sa video, pinalabas niya ho yung kawawang matanda, mga kahombre ko. At huwag niyong kakalimutan, ito yung paulit-ulit niyang sinasabihan na lumpo. Ito po ay matanda na poorest among the poor at lumpo na siya. Na maghahatid ng wheelchair sa mga lumpo. Na makarating lang dito sa pintuan. Pag nakarating dito, bibigyan na natin ng pag-asa yan. Ngayon yung talagang medyo mahirap na tao na taga dito lang, around Isabela, na meron kayong kamag-anak na may kapansanan o lumpo, mag-message ho sa akin, bigyan namin kayo ng wheelchair. Ano siya, lumpo na? At matanda na ho, lumpo. Lumpo pa. Lumpo pa. So, pupuntahan po natin. So in short, mga kahombre ko, talaga ho, ganyang kaliit ang tingin ng tao na ito sa mga tao na yan. Doctorate in Humanities? Ang alay ko sa inyo ay ang aking pagtatapos. Pagtatapos ko po sa Cambridge Training College of London. Ako po ay nakakahiya naman po, ay doctorate lang naman po sa Humanities and Philosophy. Yan po ay ako po ay nakakahiyang sabihin ay ako po ang top notcher. Putragis, baka doctorate in hell ka. Doctorate ka ni Satanas. May ibang terminologies dyan. Maaring PWD. Person with disability. Ganun na lang. A person in need. Pero para sabihin mo, lumpo, napakapangit nun. That's an insult. Hindi lang ho para doon sa matanda, ngunit para sa pamilya din ng matandang ito. And what, mga kahombre ko? 40 million? Ulitin mo, Meme God. Sino may sabing naghihirap ako? Sino may sabing naghihirap ako? Ngayon 31 at saka 1, mamimigay ako ng mahigit 40 million sa isang depressed municipality sa Pilipinas. 40 million, mga kahombre ko. Tas, eto lang ho ang binigay niya. Isang wheelchair, bigas, 2,000 na cash, at konti ho na grocery. Ang problema kasi dito, mga kahombre ko, ay ito. Okay lang naman tumulong. Ang totoo, iPhone lang. Pero ang kwento niya ay iPhone Pro Max. 512 GB. Fully paid. Dun ho, mga kahombre ko, lumalabas ang problema. Kasi wala naman talaga dapat magiging problema eh. Siya lang ho ang nagdadagdag ng kwento. Kaya parang gumagrabe yung bigay niya. Di ba? Sa halip na isang bansa lang, nagiging buong mundo na. 40 million pesos. Mamimigay ako ng mahigit 40 million sa isang depressed municipality sa Pilipinas. Ano 40 million pesos, ha? Naka-check engine nga yung kotse mo, hindi mo mapagawa. At dito, mga kahombre ko, makikita ho natin, magkano ba ang isang wheelchair? 2.5.
Ang bigas, 1,100. Tapos nagbigay ng 2,000 at 5,600 pesos. Ang kinita niya ho sa video na to ay more or less nasa 7 to 10,000 pesos. Hindi pa ho kasama ang palipad. In short, unang bagsak pa lang ng video na ito ng Poverty Corn, kumita ho siya agad. Nabawi niya na ho agad ang kanyang ipinuhunan at kumita siya. In short, this is business for him. Negosyo ho ito, mga kahombre ko, negosyo. Hindi ho ito kawang gawa, ito ay negosyo. In short, para sa pamilya ng kawawang pobreng ito, ginawa niya kayong negosyo. Naglabas siya ng konting puhunan, tas pinagkakitaan niya kayo. Ayos, di ba? At ito ang problema dyan, for your information. Binigyan niya ho ng isang beses lang. Ang pobre na ito, mga kahombre ko, di ba? Siya ho ay habang buhay niyang pagkakakitaan ng video na yan. Hanggat naka-up yung video na yan sa channel niya, pagkakakitaan niya yan. Nakikita niyo na yun? Yan yung poverty corn. Kasi tandaan niyo, mga kahombre ko, kung gusto mo talagang tumulong at may kawang gawa ka, una sa lahat, di ba? Ayusin mo muna ang bakuran mo. Nag-charity ka para sa ibang tao, may pamilya mo nga, hindi mo matulungan. Si Casper nga, hindi mo mapayaman. Si Casper nga, ganun pa rin ang buhay. Galing mismo sa pamilya niya. Ay, pupunta ako dun sa boss ko. Yung ganyan, kasi kinuha na ako. Magiging mapera na rin ako. At kami naman po, ako naman po, manina. Sige. Punta ka dun, para magkapera. Tapos kapag ka-uwi naman po, pagka manghihingi ng wala po ibibigay. So, wala siyang pera. Binali niya na daw kasi binali niya daw po sa utang. Hayaan mo, papayamanin ako nun. Hanggang ngayon po, sunod-sunuran pa rin naman. Hindi siya napayaman. Hindi siya Doon pa rin siya napayaman. nakatira. Opo. Same. Kasi po bilang anak mo, nakakahiya rin po yun. Kasi sana po isipin mo na, paano na lang po pag nabully ako, di ba? Sa school. Kasi ganyan yung tatay ko. Like, alam ko pong may pagkukulang sa akin. Pero sana wag mo nang dagdagan. Kasi nga, syempre nakakalungkot po. Kasi alam ko, sobrang laki po ng tampo ko sa'yo. Kasi nga, gusto kong maging buo pa rin tayo nila, mami. Pero hindi pa rin. Hindi talaga kaya. Kasi nga dahil sa ugali mong ganyan, and sana onting bigay mo lang sa akin ng pera, masaya na po ako doon. Pero sana po, magbago ka po. Sana hindi ka na maging ganyan. May ano pa naman po sa'yo yung Diyos. May awa pa naman po sa'yo yung Diyos. Daddy, hindi ka man po naging mabuting ama sa akin. Pero sana maging mabuti ka po sa iba. Tapos tutulong ka sa iba. Payamanin mo muna ang sarili mong mga tao bago ka tumulong sa iba. Halatang pinagkakakitaan at negosyo mo yan eh. Ang sama mo talagang tao, Norman. Ang galing mong manggamit ng mga tao. Nakakaawa ang tao sa'yo. At makikita ho natin dito ang tunay na laman ng pag-iisip ni Norman Gusgusin. Ito ho ang title niyan before. Isang matandang malapit ng mamatay, binigyang pag-asa ulit ni Francis Leo Marcos. At pinalitan niya ho ito matapos siyang ma-call out. Isang matandang nawawalan na ng pag-asang mabuhay, binigyang pag-asa ulit. Bla bla bla. Crazy to, mga kahombre ko. Crazy ho ito. Hindi ho ito makatarungan, unfortunately, mga kahombre ko. Hindi ho. And in fact, ayon ho sa Biblia, sa halip, kung magbibigay kayo ng limos, huwag ninyong ipaalam sa inyong kaliwang kamay kung ano ang ginagawa ng inyong kanang kamay, upang maging lihim ang pagbibigay nyo. At ang inyong amang nakakakita sa ginagawa ninyo ng lihim ang siyang gagantimpala sa inyo. Pastor ka, hindi mo alam to? Dismiss kaso ni MJ. Eh, isa lang yun. Oo, mamaya na natin pag-usapan yung uhuging vlogger na yan. Oo. Dismiss ka, isa lang yun. Alam mo ba kung ganong karami? Oo, hindi mo alam. Kaso hindi mo maulit yan eh, no? Bakit hindi mo gawing argumento yan? Ha? Yung pagiging anga-anga mo at ob-ob mo, akala ko ba? Tanga! Panginoon ako dun! Oo! Anong kawawain? Gusto mo, sampal-sampalin ko sa nguso si Makagago sa hearing namin eh. Panginoon ka? Tas natalo ka sa syudad mo? Halatang wala kang kwenta. Halatang ikaw ay latak lang sa Isabela. Alam mo kung bakit, Norman? Wala kahit isang taga-Isabela na tulad mo. Nakaparehas ng ugali mo, wala.
Kahit sa Cagayan, kahit sa Tugigaraw, wala! Ikaw lang ang nag-iisang mapagpanggap. Hindi ka taga Isabela. 'Di ba sa birth certificate mo taga Bulacan ka? Hindi ka taga Isabela, Norman. Kaya hanggang kailan mo ba lolokohin ang sarili mo? At sinasabi mo, isa lang to sa napakaraming kaso. Walang problema! Haharapin naman lahat yan. Ikaw lang ba may pang-abogado? Ikaw lang ba may abogado sa buong mundo? Ulol! Unggoy! Ulol! Unggoy! Ang mahalaga doon, natalo kita. Talo ka pala eh. At dito, mga kahombre ko, ito ho ang sinabi ng ating sinungaling na bida. Ang gawin mo, pakisampal mo muna yung sarili mo. Okay, nang magising-gising ka. Ang tapang, hindi sa salita, sa gawa. Ang tapang, hindi lang sa salita, kailangan ginagawa. Iyon ang tunay na matapang. At ang tunay na matapang, the measure of a man could not be measured only in triumphant or his victory. The measure of a man is how that man can stand formidable challenge and how that man overcome extreme obstacle and overpower the midst of controversy. That you can measure a man. Yes. Ako, hindi nyo ako nakitang tumulo yung aking luha. Ako, hindi nyo ako nakitang tumulo yung aking luha. Ni minsan. I am fighting against all odds. Nakulong na nga ho ako, di ba? 3 taong mahigit. Ngunit! May video! Eto ho! Alam ko, mahal na mahal mo yung mga kababayan mo. Ganon din naman ako. Pero ako kasi... nararamdaman ko eh. Kasi ako, tumutulong na ako. Binabatikos pa ho ako eh. Pero, Mayor, tanda mo, inspiration kita. Matigas ako. Wala akong pakialam sa lahat ng bumabatikos sa akin. Wala rin akong pakialam kung anong kaso ikakaso nila sa akin, Mayor. Haharapin ko yan. Pero ikaw, naramdaman ko yung pagiging mabuting leader mo. Ako, hindi nyo ako nakitang tumulo yung aking luha. Naramdaman ko may pagmamahal ka sa tao mo. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, pupuntahan kita. Ako, hindi nyo ako nakitang tumulo yung aking luha. Doon lamang sa abot ng makakaya ko. Kasi hindi naman ako taga Maynila. Probinsyano ako eh. Bibigyan kita isang truck na bigas. Bahala ka rin sa mga kababayan mo. Mabuhay ka, Mayor Isko Moreno. Ako, Mayor, di ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin. Kasi pinagtutulong-tulungan din ako eh ng mga taong nasaling ko. Pero ang isa lang alam ko, hindi ako kriminal. Wala akong pinatay. Wala akong dinambong. Wala akong tinapangang tao. Kaya kahit saan ko kami makarating, kahit sa Korte Suprema, harapin ko sila. Dala-dala ko yung bayag ko, Mayor. Ako, hindi nyo ako nakitang tumulo yung aking luha. Dala-dala ko yung bayag ko. Mabuhay ka, Mayor Isko. Hindi ko nahahabaan tong aking message kasi baka mabura eh. Paki-share na lamang po at nang makarating kay Mayor Isko Moreno. Gusto mo pagbuhuling ko pa kay ni Isko eh. Gusto mo pagbuhuling ko pa kay ni Isko eh. Gusto mo pagbuhuling ko pa kay ni Isko eh. Gusto mo pagbuhuling ko pa kay ni Isko eh. Napakagaling talaga! Pagbuhol-buholin ko pa kayo dyan eh. Gusto mo pagbuhuling ko pa kay ni Isko eh. Boss, patuloy mo lang poverty corn para madami ka pa matulungan. Anong poverty corn? Tanga. Bobo. It's not a poverty porn. Ang poverty porn, yung andon i-emphasize mo yung mga nasa slums area. That is the poverty porn. But those people with crippled in disabilities, they are not a poverty. They are in pain. Bobo. Ang bobo mo.
Poverty porn is different from person who has disability. You see? Poverty porn, ine-exercise mo, ine-emphasize mo yung mga mahihirap to gain something. Hindi ganon, tanga, bobo ka, inutil. It's not a poverty. May mga sakit yon with disability. They need help. Yes. And before I did that, I promised to my supporters and my super chatters that those things that have been given to me as a gift, I will share it to someone who need it, especially those with disabilities. So it's not a poverty porn, tanga, bobo, inutil. Ang aga-aga mo. I-define mo yung poverty. So may kapansanan, tanga. Gusto mo pagbuhuling ko pa kay Nisko eh. Ano pinagsasasabi mong in pain yung tao at hindi mo in-emphasize, ha? Hindi naman yan ang ibig sabihin ng poverty porn. Ang ibig sabihin noon, Norman, ay yung taong tinulungan mo ay pinagkakakitaan mo. Yun lang yun. Huwag mo nang paikot-ikutin kasi hulog na hulog ka na naman. Sa bitag ng katotohanan, hindi ka mananalo dito, Norman. Hindi ka mananalo. Gusto mo pagbuhuling ko pa kay Nisko eh. At nagawa rin nung i-flex ni Gusgusin ang isang batang bata na babae na nagbabasa Andyan, ng may script. bagong upload ako kanina umaga. Tignan nyo naman. Di ba? Meron pa rito kanina umaga lang to. Tingnan mo ha. Kung paano pinasalamatan to. Ginabi na po tayo sa pagbigay ng will. Nakita nyo? Gusto mo pagbuhuling ko pa kay Nisko eh. Aba, hindi pwede yan, Norman. Kasi menor de edad yan. Ikaw mismo nagsabi dyan doon sa inaanak mo. Dapat kung gusto nyo magkapera kay Makagago, kayo na lang. Hindi na kayo nagdamay ng minor de edad. Tignan mo yung script po, sablay pa. Napakamot ulo si Makabaho, si Makagago eh. Kasi sablay yung script ng bata. Gusto niyang palabasin, nakawawa yung bata. Kaso sumablay yung script. Kinang ina nyo. Pati bata, pinagkakitaan mo, hayop ka. Alam mo naman pala na bawal. Binidyo mo pa, iniyabang mo pa yung script. Gusto mo pagbuhuling ko pa kay Nisko eh. Akala ko ba, bukal sa kalooban mo ang tulong? Abay, hindi mga kahombre ko. Bukal ho sa bulsa niya ang kanyang pagtulong. Naku, napaka-peke kahit pagtulong mo, peke. At dito, mga kahombre ko, nagbigay ho siya ng napakalalaswang pahayag. Babaeng feeling mo naman, ka tanga. Kung sino-sino sa'yo. Di ba? Kumakain ka ng di ba? At least ako, alam ko nanonood ka ngayon, mo, di ba? Ikaw, ano nagawa mo? Kumain ng tumihaya, magpakadis. Ano? Asartalo ka, no? Yan ang sinasabi ko sa'yo, babaeng pa. Di ba? Oops! Walang pangalan. Meron pa bang bago dyan, mga kahombre ko? Ha? Isipin nyo, ex-wife niya, ganito niyang balahurain sa Sokmed. Kumakain ng yun, si Mayo. Bobo mo. Pwede ba di maka-score? Siyempre pakakainin ko ng yun. Ano ka ba? Bobo ka, no? Bobo. Si Mayo di naka-score. Bago na buha ako. Tarantado. Kumakain ng yun. Bobo. Kahit parating mo kay Mayo. Kumakain ng yun. Siyempre, pinakain ko ng yun. Ano ka ba? Hindi siya pwede magmayabang sa akin. Silang pamilya niya, lahi niya, bakit hinampas ko ng sa mukha yun? Kung may boyfriend siya ngayon, paki-lips to lips na lang yung ko. Ganun lang kasimple yun. Ano ka ba? Baka bata ni Mayo nag-comment, kung ikaw yung bata ni Mayo, kung syota mo si Mayo, true. Eto totoo. Yung misis mo ngayon, yung syota mo, pinakakain ko ng yan.
Ilips-tulis mo yung ko, bobo. Asawa ko! Lopez ang asawa. Ipalo ko pa yung mukha ng asawa niya eh. Na Lopez eh. Lopez ka pa dalala ba? Tatakutin mo pa ako. Sampal-sampalin ko pa ng titi sa mukha yan eh. Tatakutin mo ko sa isang gago na asawa, Lopez? Gusto mo paguntugin ko pa silang dalawa pag nagkita kami. Nanay ko! Putang ina mo, pukin ng nanay mo, kaputa-putahan ng ina mo, putang ina mo, puta asawa mo, putang ina mo, makabaho, puta nanay mo, kaputa-putahan ng ina mo, puta asawa mo, putang ina mo, puta asawa mo, kaputa-putahan ng nanay mo, puta asawa mo, putang ina nanay mo. O, di ba? What do you expect? Nanay niya nga, minumura niya. Minsan nila akong nagalit sa buhay. Putang ina, nakakulong ako ito! Sino may kasalanan? Ako? Kasalanan nyo! Tinana, putang ina naman eh. Ang kulit talaga eh. Putang ina, yung ginto-ginto na yan, kapag nanaman niya, ano mangyayari sa palagay nyo? Putang ina naman talaga. So, puro ay daldal! Sige, dumaldal ka pa, hindi na kita kakausapin hanggang sa mamatay ako. O sige, magsalita ka pa. Hindi na kita kakausapin hanggang sa mamatay ako. Mas mamatabisin ko pang mamatay. Barado utak nyo eh. Ano yan, pagtatanggol niyo dyan sa anak niyo, putang ina eh. Yung anak niyo nga nagdala ng mga dokumento doon kay Chinjin. Wala siyang dinadalang dokumento. Okay na yun. Wala siyang... Isulat din ng ipanigay. Sakbay nga yung parwar na kay J. Manila. Wala siyang dinadalang dokumento. Pagtatanggol niyo pa, putang ina na nga, ako na nga. Sa'yo, yung Norman Mangulo. O, wag na tayo mag-usap. Hanggang sa mamatay ako, hindi kita kakausapin. Putang ina. Walang itulak kitain at walang itulak. Putang ina yan. Walang itulak patigil. Putang ina, may putang na wala akong kadugong hudas. Pinagtatanggol niyo pa, putang ina. Sabi ko sa'yo, magmalaki ka sa akin. O, putang ina. O, magkalimutan na tayo lahat. Tandaan mo, ako ang nanay mo. Putang ina, kahit ina kita. Natakot. Ang sabi ko sa'yo. Putang ina, hindi mo nga ako pinakikinggan eh. Sa'yo, pakinggan mo, hindi lahat ng taong nakadikit sa'yo. Totoo. O, kindam. Norman! Napakasasakit ng mga sinabi mong yan! Alam mo kung bakit? Kasi ang sama mong anak. Isipin mo yun, nanay mo, ang sinasabihan mo ng ganyan. Ang sakit mong magsalita. Hindi ba matatawag mo na disgrasyada ang nanay mo? Ayon sa'yo, meron na siyang asawa before na ang pangalan ay Gilbert Mangusin. Hindi ko lang talaga ma-deny, sir, kasi yung Norman Mangusin, hanggang grade 5 ako gamit ko po yun eh. Gamit ko talaga, kaya hindi ko ma-deny. Talagang lumaki ako, tatay ko si Gilbert Mangusin. Talagang lumaki ako, tatay ko si Gilbert Mangusin. Talagang lumaki ako, tatay ko si Gilbert Mangusin. Pero nung 17 na ako, nanay ko naman na nagpalit ng pangalan mo, hindi naman ako. Sabi ni Panda, Boss, FLM, kilala mo ba si Gilbert Mangusin Sr., taga Delvin? Abay, tatang ko yun, tanga. Asawa ng nanang ko yun eh. Taga Nagilian, Ungas, tatang ko yan. Asawa ng nanang ko yan. May anak yan, Gilbert Mangusin Jr., ay kapatid ko, sumunod sa akin. Tapos, naanakan siya sa Belgium, sabi mo. Eh, wala siyang magawang kasunduan. So, nagpunta sila ng Belgium. December 22, 1978. Kung ako nagkakamali. Saan pa 1978. December 22, 1978. Nagpunta sila ng Belgium. Doon ako binuo. Eh, hindi ba tayo nang ibig sabihin ng disgrasyada? Masasabi ba natin, mga kahombre ko, na siya ay pinangatawanan ni Dr. Pacifico o kaya naman ni Ferdinand Sr. Marcos? No! Kasi ang dugyot pa rin ang buhay niya. Kasi kung pinangatawanan ho yan, eh di malamang para siyang si President, di ba? Abay, hindi. Napakadugyot ho. Wala kang ang aral. At least naman sa tingin ko, 'di ba? Kung hindi talaga lehitimo na disgrasyada ang iyong ina, tulad ng sinabi mo, 'di ba? Kasi yan ang ibig sabihin na sinasabi mo, 'di ba? Abay, dapat man lang na pag-aral ka. Wala kang ang aral eh. Ano natapos mo, grade 2? Halatang halata sa astahan mo. Wala kang naging aral, Norman. Kaso, mga kahombre ko, hindi naman lahat ng walang aral ganyan. To tell you the truth, hindi na rin totoo yan eh. 'Di ba? Dapat hindi na totoo yan. Kasi ang manners usually ay inilalagay sa harap mo ng magulang mo. Nasa harap na yan. Nasa harap mo na yan. Actually, hindi yan sa school
Masyado na natututunan. Nagmumula yan sa magulang. So kung totoo nga na hindi disgrasyada, nanay mo, tulad ng sinasabi mo, di ba? Eh di sana kahit papano, sana man lang, natulungan ka ni Dr. Pacifico, sabi mo na tatay mo, o ni Marcos Sr., hindi na maintindihan sinong tatay mo, di ba? Kung paano ang tamang manners. Eh di sana hindi ka ganyan kadugyot. At sabi niya, mga kahombre ko, wala daw siyang pinangalanan dito. Walang pangalan. Walang problema sa walang pinangalanan, Norman. Ngunit, kung nakarating ito sa tao na iyong pinariringgan, kaso ka pa rin. And in fact, at para sa mga kahombre ko na mga single mom, huwag nyo kahit kailan mamaliitin ang inyong mga sarili. Kasi ang pagiging single mom ay hindi pagiging disgrasyada. Pwedeng ayan ay isa sa magagandang choice na ginawa mo sa buhay mo kesa madrag ka ng isang tipo ng lalaki na tulad ng hinayupak na ito, eh pinili mo na lang mag-isa. And then you'll win in life. Kasi sabi nga nila, kapag dumikit ka sa gantong klase ng lalaki o sa tulad ni Norman Gusgusin, mamalasin ka habang buhay. So yes, hindi ka disgrasyada kung ang kinalimutan at tinalikuran mong lalaki tulad ng bugok na lalaking ito. Okay lang yon. At mga kahombre ko na mga single mom, huwag kayong mahihiya na ipangalandakan na ikaw ay isang single mom. Kasi yan ang pinakamahirap na trabaho sa lahat. Ang kumayod para sa anak mo at itaguyod ang anak mo ng mag-isa. Huwag kang ma-o-offend na babastusin ka lang ng gantong klase na tao. Walang problema doon. You are very special. Ang mga babaeng single mom, mga kahombre ko, ay very special para sa akin. Parati niyong mahalin ang inyong sarili at huwag niyong ilulubog o huwag kayong magpapatama sa klase ng hinayupak na tao na ito. Isang patay gutom lang ho yan. Hindi ho yan worth ng time nyo. So yun lang, mga kahombre ko. Alam nyo na, mga kahombre ko, hanggang dito na lang muna. Alam nyo na, unsubscribe! One love! Good fucking vibes! Hello, I'm back. Now let's go back. The answer is D. Violent Mangusin. Sabi, mabibigyan ba ng wheelchair si Nico David, Norm? Malayo ako kay Nico David, pero kung hihilingin ng ating mga supporter na bigyan ng wheelchair si Nico David, bibigyan natin. Bakit ang hindi? Hindi naman lumpo yun. Hindi pala lumpo. So, pag lumpo na, bigyan natin. Pero pag hindi pa lumpo, huwag natin bigyan. Di sabihin mo kay makagago kung gusto niya, lumpuhin niya.